Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento, Episode 8, by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Nagpatuloy pa ang kwentuhan namin noon ni Sarhento. Ikaw ba, Rob? Nakatikim ka na ba ng tilapia? Ha, kuya? Yung tilapia ba mismo? O yung tinutukoy mo yung ano ng babae? Oo, yun nga. Yung sa babae. Nakatikim ka na ba? Hindi pa nga, kuya eh. Ano ba naman yan, Rob? Sayang naman yung kagwapuhan mo. Para kanino ba yung magandang katawan mo kung walang makikinabang? Eh di para sa'yo, kuya. Tugon ko sa kanya noon. Biglang tumingin siya sa akin na para bang tinatansya ko. Ah, para sa akin ha? Sigurado ka? Humanda ka mamaya. Talaga naman makakatikim ka sa akin. Joke lang naman, kuya. Sorry na. Pero, seryoso, Rob. Hindi ka man lang ba naghahangad na makipagtalik sa isang babae? Kahit subok lang, kung masarap ba o hindi. Hindi kasi ako interesado, kuya eh. Pero, kung may babae siguro no na tatanggapin yung tunay kong pagkatao, bakit hindi? Simple lang naman makipagtalik sa babae. Basta matigas tong kargada. Tapos, tirahin mo hanggang labasan ka. Hindi pwede yan, tol. Rape na yan. Wala bang foreplay? Romansa? Para mag-init din yung babae. Tugon ni Sarhento nun. Kailangan pa ba yun, kuya? Aba, syempre no. Aawayin ka ng partner mo kapag walang foreplay. Doon nga binabayaran ng mahal yung mga lalaking escort eh. Kasi kailangan tuminig ang mga mata ng kanilang kliyenteng matrona. Teka kuya, bakit alam mo yung mga escort na yan ha? Marangkada na naman yung pagkakaselos ko. Ay nako, ayan ka na naman, Rob. Meron kasi akong kaibigang sundalo. Nag-AWOL siya. Yung absent without official leave. Palibhasa, maganda yung katawan niya. Ayun, nag-callboy at nag-escort sa mga matrona. In demand nga siya eh. Skilled kasi sa foreplaying ang loko. Tugon ni Kuya Carlos noon. Ganun ba yun, kuya? Hayaan mo, Rob. Tuturuan kita ng babae. Hindi yung panlalaki yung inaatupag mo. Teka, pang ilan na ba akong lalaki sa buhay mo ha? Tanong sa akin ni Kuya Rob noon. Alam mo kuya, sa totoo lang, first time ko to. Meron akong crush dati. ROTC commandant namin siya. Freshman college ako noon. Hanggang sa naging mag-close friend kami. Ang alam niya, straight ako. May picture nga kaming dalawa. Gwapo siya. At maganda rin ang katawan tulad mo. Ayun. Pinagnanasaan ko yung gabi-gabi. Lalo na kapag nag-iisa ako. Pero hanggang dun lang yun eh. Puro pantasya ka lang pala eh. Ang libog mo talaga, Rob. Type mo pala yung mga sundalo ha. Pero bilib ako sa lakas ng loob mong pagtripan ako. Alam mo ba? Nagulat ako ng umagang yon na basang-basa yung brief ko. Akala ko nga naihilang ako pero nung kapain ko yung aking harap, nandalagkit. Tapos nung amuin ko yung kamay ko, aba, nakanampucha. Amoy Zonrox. Siyempre, nakainom ako. Tapos may hangover pa. Pilit kong inaalala na kung nilabasan ba ako nung gabing yun.
Kaso, malabo talagang mangyari yun dahil meron akong erectile dysfunction. Matagal na kasi ako hindi nilalabasan. Nabuo sa isip ko na pinagsalsalan mo ako noon. Pagkatapos, ibinigay mo sa harap ko, di ba? Alam mo ba, Rob? Galit na galit ako sa'yo noon. Masama yung plano ko sa'yo noon. Gusto kitang saktan, tapos takutin at pagtripan. Huwag mo nang ituloy yung kwento mo, kuya. Nagigilty kasi ako sa ginawa ko sa'yo eh. Pasensya ka na ulit. Anyway, papasalamat pa rin ako sa'yo, bro. Dahil sa'yo, gumaling ako at hindi mo ko iniwan. Kasi kung si Fredong bakla yun, marahil pinagtawanan pa ako. Kinapanga niya to eh. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Nilagang talong daw. Alam mo, parang gusto ko siyang umbagan nun eh. Sa mga nalaman ko, nagselos ako. Lalo na mag-confess siya na pinahawakan pala niya kay Fredo yung alaga niya. Pero hindi ako nagpahalata. Nagtatawanan pa rin kaming dalawa. Nagpatuloy pa si Sargento nun magsalita. Alam mo, Rob, natatawa tayo pareho pero sa totoo lang, hindi na ganito kasimple ang relasyon natin. Wala pa namang ibang lalaki nakagawa sa akin ng ganito. Kung hindi ikaw lang. Sana maintindihan mo yun, Rob. Ayoko makasakit ang damdamin ng iba. Dahil naging karanasan ko na yun. May pagkakataong pinagbibigyan kita. Para maging masaya ka rin. Siyempre, sexually, nasasarapan din ako sa mga ginagawa mo. Kahit parang lang tangguling na tong alaga ko noon, hindi mo ako iniwan. Sa puso ko, ayoko nang mawala ka sa akin. Kaya nga kita pinuntahan kaninang madaling araw eh. Dahil gusto kitang makasiping. Kahit saglit lang. Yun pala, paalis ka na. Iiwan mo na ako. Sabay himas ni Sargento sa kanyang alaga. Habang tuloy lang siya sa kanyang pagmamaneho. Nagkatinginan pa nga kami na para bang meron siyang ipinapahiwatig sa akin na isang bagay. Masyado lang ako nagselos, Kuya Carlos. Desperado. Naging makasarili. Siguro nga, nang dahil sa sobrang pagkakagusto ko sa'yo, kaya naisip kong lumayo na lang. Kung hindi sana ako pumatol sa'yo, I'm sure hindi ako magkahaga nito. Tama ka. Hindi mo ko dapat pinatulan. Nagpatangay ka kasi sa kamunduhan mo eh. Sa akin, hindi ko naman talagang binalak na tuksin ka. Hindi ka kasi halata na ganun ka pala. Wala akong idea. Malay ko ba na krusunada mo pala ako? Sa military kasi, sanay kaming naliligo ng mga tropa ko na hubad-hubad. Na walang mali siya. Hindi ko alam na nagising ko pala ang damdamin mo. Binigyan ko siya ng tubig. Pagkainom ng pagkainom ni Sargento, nagpatuloy ulit siya sa kanyang mga litanya. May proposal ako sa'yo, Rob. Kung gusto mo, doon tayo sa probinsya namin. Mag-business tayo para hindi na tayo magkahiwalay pa. Huwag mo nang intindihin si Ate Riza mo. Wala naman siyang malalaman eh. Yung tungkol sa ating dalawa. Isa pa, ginagawa natin to dahil magkapatid tayo, di ba? For the sake of brotherhood manship. Mahirap din yun, kuya. May kahati sa pagmamahal. Sa gabi, magkayakap kayo ni Ate Riza. Paano naman ako? Pwede ba sa asawa mo na 3 tayo sa kama? Threesome? Diyos ko po. Kaya ko naman mag-give up eh.
Kahit ayoko at alam kong masakit para sa akin, magsasakripisyo na lang ako kasi yun ang dapat kong gawin. Pagka magkalayo na tayo, darating naman siguro yung healing heart ko. Hanggat lagi kitang nakikita, patuloy lang akong mag-struggle sa'yo. Patuloy lang kitang mamahalin. Habang sinasabi ko sa kanya yun noon, naalala ko tuloy yung pagmamahalan ni Jonathan at ni David sa Bible. The best example ng fraternal love ng dalawang magkaibigan. Naghahalikan sila at nagyayakapan na walang nakakakita kundi silang dalawa lang sa isang sekretong lugar. Kaya binigyan naman ng kulay ng mga malisyoso na hindi daw banal ang kanilang yakapan at halikan. Dahil ang kasunod nun ay lust. Pareho pa silang binata that time. Marami nagsasabi na nagkaroon daw sila ng sexual relation. Hindi na nga lang sinulat dahil bawal ang ganong gawain sa batas ng mga Hudyo, ang same-sex intercourse. Hanggang sa nagsumpaan sila sa harap ng Diyos na magmamahalan sila habang buhay. Extended yon sa kanilang magiging mga anak at ng kanilang magiging mga anak pa. Generation to generation. Could you imagine that? Nagganoon kawagas ang kanilang pagmamahalan? Nag-comment pa si David na magkaasawa na siya. Hindi daw kayang mapantayan ang pagmamahal ni Jonathan sa kanya na kahit sino pang babae, even his very own wife. Ito yata yung gusto ni Sargento sa magiging relasyon namin. Ang problema kasi, ako, yung pagiging siloso ko. Pero, hindi naman pawisin yung ilong ko. Sabi kasi nila, pagpawisin daw ang ilong, siloso. Hindi totoo yun. Trait ng isang individual ang pagiging siloso. Mapapansin mo yun mula sa pagkabata niya. Tigilan mo na kasi ang pagsaselos mo, Rob. Alam mo, marami nawawala sa buhay ng tao dahil sa sobrang pagsaselos. Kung sa bagay, tama din lang magselos ang isang tao dahil sa pagmamahal. Normal naman yan. Pero kung may selfishness na, tingin ko meron ng mali doon. Pati sariling kaligayahan mo, titiisin mo dahil sa lintik na pagsiselos na yan. Think about it, Rob. Nandito lang ako. Mag-aantay sa desisyon mo. Ay, ngayon, sa punto niya, ayaw na niya akong pakawalan. Alam ko nang mahal na rin ako ni Sargento. Ayaw lang yung diretsahin yung tunay niyang nararamdaman sa akin. Marami pa kasing paek-ek to si Sargento Kesyo, kapatid lang daw yung trato niya sa akin dahil wala siyang kapatid na lalaki. Na sexual abuse ko siya tapos all of a sudden, nagustuhan naman pala. From being my hater, turn into was my lover. Seriously, meron pa naman ako natitirang moral values, lalo na sa pamilya. Hindi ko kaya masikmura na habang panahon na lolokohin namin si Ate Riza. Kung papayag ako sa kagustuhan ni Kuya Carlos na magsasama kami habang buhay sa kanilang probinsya, tapos itatago sa asawa niya yung affair namin, may kasabihan nga na walang lihim na hindi nabubunyag. Naniniwala ako na meron akong kampi ngayon na tama ang pasya ko. Nalayuan at iwasan na si Sargento. Kahit labis ko siyang mahal. Titiisin ko ang lahat-lahat. Ang sakit at yung pananabi ko sa kanya. Kasi alam ko, yun yung tama. Okay guys, so hanggang dito muna guys, puputulin ko muna siya. Magbasa tayo ng mga comments from dun sa mga previous episodes natin sa episode 6 and 7.
From John Anthony Igaran, sabi niya dito, Kuya, sobrang ganda talaga ng Bro Mahal Kita Matagal Na. Super ganda talaga. Actually, sobrang ganda talaga ng story na yan. Salamat din kay Ryan Time sa pagbibigay ng opportunity na ma-narrate ko yung story na to. From Franklin Daroy, morning, nakaiganda. Kung ako si Rob, hindi na ako aalis. Yes. Sabi naman ni Alan Balbuena, nice narration with feelings. You get carried out with emotions. And then, we also have Marjon Laurio. Sobrang nakakakilig ang tagpong ito. I can't even imagine how inspired I am. Inaabangan ko talaga ang bawat kasunod nito. Thanks sa magandang boses. Maraming salamat Marjon sa pagsuporta sa channel natin. And then we also have Brayden Olino. Sabi, grabe, nakakakilig talagang itong part na ito. May kasama pang hotdog sa kaitlog, tapos may tilapia pa. Ang sarap nun. And then, meron tayong comment here from Gretz TV. Sabi niya dito, sa totoo lang, may natutunan ako sa kwentong ito. 2 weeks na kaming break ng boyfriend ko. Masakit isipin pero dahil nakilala ko ang channel nyo, malaking kabawasan sa araw-araw kong pinagdadaanan na stress at lungkot. Salamat. Gretz, isang malaking virtual hug for you. We're always here for you. At naniniwala ako na walang sugat na hindi naghihilom sa tamang panahon. At para sa inyong dalawa ng ex mo, kung nakikinig man siya ngayon, kung mahal nyo pa yung isa't isa, give your relationship another chance. Wala namang masama magpatawad at magbigay ng second chance eh. Pero kung hindi na talaga kaya, nandito kami for you, Gretz. We will support you all the way. Tulad ng pagsuporta mo sa channel natin. Oh, and one more thing. Just do me a favor. I want you to face in the mirror, tapos ngumiti ka, at sabihin mo na everything will be okay soon. Okay, so ang next naman ay si Marlon de la Cruz. Sabi niya dito, ang galing Lods, may kasunod na kagad. Kaya sa'yo ko eh. Oo naman Marlon, malakas kayo sa akin eh. And then we also have Felipe Gorospe. Kuya Renz, ang ganda naman. May kulitan blues. Yeah. We also have Angel Bronyo. Sabi niya rito, thanks sa episode 7. For episode 6, grabe. Ilang beses kong pinakinggan. Ang cute kasi lalo nung end part. Ang cute din ni Sargento, no? Ginagawa niyang lahat. Sana all may hahabol at haharangin ng bus. Ang haba daw ng hair ni Rob. And then we also have Danilo Villanueva. Bakit ang tagal mong mawawala? Baka ikaw ang makakasama ni Sargento. Laugh trip ako dito sa comment na to. Sa comment mo na to, Danilo. Actually, birthday ko kasi next week. So, pahinga muna tayo. Mamamasya lang ako. Pero kung gusto nyo guys, pwede ko namang i-vlog yung pupuntahan ko para magkakasama pa din tayo next week. Ano? Comment lang kayo ha. And then, from Val Luces, ayoko ng tilapia. Masama daw sa kalusugan. Sabi ng mga health expert, hotdog at itlog daw ang pwede 3 times a week. Nako, sino kaya yung mga health expert mo na yan ha, Val? Alright, so, kung meron kayong mga stories na gustong i-share, alam nyo na yan guys. Email nyo lang yan sa email address ko sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and click the notification bell para ma-notify ka sa mga new uploads natin. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig at sa suporta nyo. Hanggang sa muli.